Sa isang liblib na bayan sa Portugal, nakita namin ang isang malaking mansyon na natatago sa mga lumang halaman. Habang papalapit kami at maingat na sinusuri ang ari-arian, naging malinaw na matagal nang inabandona ang lugar na ito. Wala talagang naghanda sa amin para sa aming nadatnan sa loob. Hindi ito tahanan ng mga taong nanatili lang, kundi ng pamilyang namuhay, laging abala, may paligsahan, nangongolekta at lumilikha ng alaala. Si Antonio, isang negosyante, ang nasa likod ng lahat ng ito at nag-invest sa iba't ibang negosyo. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing siya ay napakayaman. Sa mga papel, nakita rin naming may palatandaang manunulat si Antonio. Ito ay tahanang hinubog ng ambisyon, disiplina at pagnanais ng karanasan. Ngunit kalaunan, tumigil lahat. Nakatanggap kami ng nakakalungkot na balita tungkol sa isang trahedyang aksidente na tuluyang nagbago sa takbo ng pamilyang ito. Dahil walang magmamana at mag-aalaga ng kanyang alaala, unti-unting naiwan ang mansyon. Mula pa noong 2012 ito ay napabayaan at unti-unting naglalaho. Naway mapayapa si Antonio at pamilya niya. Maniniwala ka ba kung nasaan tayo ngayon? Hindi ko talaga mapaniwalaan kung nasaan tayo ngayon. Nasa isang bahay tayo na hindi pa nagagalaw. At nung una tayong pumasok dito, talagang namangha tayo sa mga naiwan dito sa likod ng pariralang ito. Pasensya na, pero itong sinasabi ko ngayon ay marahil isa sa mga pinaka hindi nagalaw na bahay na nakita natin hanggang ngayon. Oo, sigurado ako. Hanggang ngayon, nagugulat pa rin ako sa mga naiwan dito. Oo. Lahat ng mga alaala at oo, magugustuhan nyo ito. Para sa akin, ito na ang pinakamagandang bahay na nagawa namin sa Portugal. Ito ang pinakamagandang bahay na na-film namin sa Portugal, hindi dahil sa karangyaan, kundi sa mga alaala. At siguradong may mga tao sa comment section na magsasabing hindi ito abandonado. At naiintindihan ko kung bakit nyo sinasabi yon. Pero sa totoo lang, mahigit isang dekada na itong abandonado. Makikita nyo sa buong video, may mga sapot ng gagamba at mga sahig at kisamin na nabubulok dito. Nung dumating ka at pumasok tayo sa bahay, may nakita akong kakaiba. Ang mga susi ng mga tao mula sa pintuan sa harap ay nandito pa rin. At katabi nito ay isang resibo mula sa tindahan. Pumunta sila sa tindahan, iniwan ang mga susi at resibo dito at hindi na muling kinuha. Grabe naman yon. Katabi lang ng maraming magagandang artipakto, tulad ng mukha ng orasan na ito. Lahat ng mga librong ito dito, mga libro ng sining. Matagumpay at maraming hilig sa buhay ang mga taong ito, kitang-kita sa kanilang bahay. Gustong-gusto ko talaga ang depot na yon. Akala ko rin nung una na totoong halaman ito. Oo, ako rin. Pero pag tinignan mo ng mas malapitan, makikita mong plastic lang siya, pero mukha pa ring totoong totoo. Isang magandang kabinet dito. Kapag binuksan mo, makikita mo ang coat ni Antonio Iben at ang mga jacket. Sa tingin ko, ito yata ay scarf ng asawa niya. Pero karamihan ng mga bagay dito ay kay Antonio. At mukhang siya na ang huling taong nanirahan dito. Hindi kami sigurado sa prutas na yon. Wow, tingnan mo rin yan. Oo nga, ang ganda nito. Simple lang siya pero napaka-elegante pa rin. Oo, talagang elegante ang tingin dito. Wow, isang bahay na puro trout. Makikita mo sa video, makikita mo talaga. May mga artipakto na nakasabit, mga porselanang piraso. Mahilig talaga sa kagandahan at sining ang mga taong ito. At sa bawat sulok ng bahay namin, makikita mo ang mga ito. Napansin ko rin na kakaiba ang setup na ito. Makikita mo ang tungkod ni Antonio sa tabi ng upuan dito. Parang dito siya huling naupo at iniwan na lang ito ng ganito. Ang magandang pasilyo. Napansin kong kakaiba ang disenyong ito kumpara sa mga dati nating nakita. Oo, kaya narito ang hagdanan papuntang itaas na palapag na ipapakita namin mamaya. Dito, may maliit at relaxing na upuan. Sa tingin ko, Oh, mesa para sa paglalaro ng baraha na may velvet na ibabaw dito. Gusto ko rin yung baul. Ipapakita ko yan. Oh. kumot. Pero talagang kamangha-mangha rin ang loob. Tingnan mo ang mga kabayo dito sa likod. Tingnan mo yon. Tunay na kagandahan.
Sa tingin ko, gawa rin ito sa purong balat. Kasama ng magagandang kuko na nakikita natin. Balikan natin ito mamaya. Pero gusto ko munang ipakita sa inyo ang pasukan dahil talagang kamangha-mangha ito. Oo. Kita nyo, dumaan ako sa mga pintuang bakal na gawa sa cast iron. Parang bagay sila sa hardin, pero oo. Parang nasa harap lang ng bahay. Nilagay nila sa loob pero di ko alam kung bakit. Pwede mo bang isara para mapakita ko dito sa side na to? Magandang disenyo talaga yan, kahit papaano. Oo, hinahati nito ang bahaging ito mula sa kabila. Di ko sure kung may tunay silang layunin, pero gusto ko talaga ito. Kahit hindi umuulan sa Portugal, nandito pa rin ang mga payong. Ang gaganda ng mga pinili niyang tungkod sa paglalakad. Tingnan mo yan, napakasimple at minimalista. Oo, sa tingin ko si Antonio ay isang taong may estilo at gusto niyang ipakita yon dito. Totoong mga halaman ang mga yan. Yung nasa paso, yung iba peke. Oo, peke ang mga to, pero kitang-kita mong matagal na itong nandito, 10 taon na. Oo, Pati ang harapang pinto, kamangha-mangha. gustong gusto ko ito. Napakaganda. Walang dumaan dito nitong nakaraang dekada. Ang ganda naman. Gusto ko ito. Gustong gusto ko talaga. Mga kaibigan, papasok muna kayo sa kwarto na ito. Si Antonio ba ang pinakamahalagang yaman niya? Sa palagay ko, doon niya ginugol karamihan ng buhay niya. Si Antonio ay isang napakatagumpay na tao sa kanyang paraan. Marami siyang hilig at mga pasyon, pero isa rin siyang negosyante. Alam mo pa ba kung anong negosyo niya? Pakiulit nga. Naniniwala ako na marami iyon. Oo. Pero malamang ay nagnenegosyo siya ng kahoy, metal at mga likas na yaman. Yun ang pinakakaraniwan noon. Siya, tulad ng nabasa natin sa kanyang libro, ay isang negosyante. Hindi, iyon ay ang kanyang ama, pero nagmana siya ng maraming pera, pero malamang ay matalino niyang ginamit iyon. Pero marami ring yaman na minana mula sa mga henerasyon. Kaya masasabi mong talagang napakayaman ng mga taong ito. Oo, makikita mo ito sa lahat ng bagay at muebles sa kanilang bahay. Tingnan mo lang ang kwartong ito. Tulad ng chandelier na nakasabit dito sa gitna, lahat ay parang bago at makintab. At oo. Tingnan mo to. Oo, tama. Makikita mong nagsisimula ng mabulok ang bahay at may amag na sa mga sulok. Nang makita ko ang mga palatandaang iyon, alam kong inabandona na ang bahay. Ngunit naiwan pa rin dito ang lahat ng kanyang tropeyo at parangal. Galing ang mga ito sa departamento ng bombero. Sa tingin namin ay tama iyon. At makikita mo ang maraming tropeyo ng agila na may agila sa ibabaw nito. Pero may iba-iba ring klase ng tropeyo para sa iba't ibang uri ng tagumpay o mga kaganapan na sinalihan niya. Oo, sports. Halimbawa, Sports, oo. Marami ring koleksyon si Antonio dahil mahilig siyang mangolekta ng maliliit na bagay. noon mahal ang mga maliliit na bagay dahil gawa sa porselana at iba pa. Tingnan mo pati medalya niya. Mas madami pang medalya sa baba. Naniniwala akong pinaghirapan mo ang mga medalya na ito di tulad ng tropeyo. Isang bagay na nakuha niya dahil sa marangal na gawain. Maaring ganon. Hindi ko alam kung galing ito sa estado pero hindi ko alam. May ilang sining mula sa Afrika dito. Maganda. Makikita mo na ang buong cabinet ay punong-puno ng kanyang koleksyon. Diyos ko, Ito ba ay mga kahon ng alahas? hindi. Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko mga palamuti lang ang mga ito. Mahilig lang talaga siyang mangolekta ng mga iyon. Sa tingin ko noon. Ang dami talagang naiwan dito. Gustong gusto ko rin ito. Wow. Lahat yan ay gawa kamay. Alam kong traditional itong ginagawa sa garing pero buti na lang ito ngayon. Ay hindi ang kanyang napakalaking vault. Oh, sarado pa rin ito, hindi ba? At baka nandoon pa lahat lalo na't buo pa ang mga gamit sa bahay. Paano kung may gold bar, alahas, at iba pang bagay pa sa loob? Hindi ko alam, pero base sa itsura ng bahay, posible talaga. Siya ba ito? Sigurado ako na siya yon. Mukha talaga siyang tycoon. Oo, siya nga ang lalaki, ang alamat. Wow!
Dito mismo sa harap natin si Ginoong Antonio, sa kanyang mesa kung saan siya nagtatrabaho. Sa tingin ko, madalas siyang dito nakaupo sa malaking bahagi ng buhay niya. Kita mo, mas mahalaga ito. Ang mga drawer ay puno pa rin ng lahat ng gamit. Tingnan mo, pati mga liham na naiwan. Anong meron tayo dito? Naku po, Ay, lahat ng papeles. Aatras muna ako. Maraming personal na impormasyon. ayaw natin magpakita ng masyadong personal dito sa bahay dahil may malaking koleksyon sila ng iba't ibang lighter. Ito, halimbawa, ay isang lighter. Ito, halimbawa, ay isang lighter. Hindi na gumagana ang mga ito, pero unique sila. Halimbawa, may mga lighter tayo dito. Oh, parang gumagana pa yan. Halimbawa, itong isa ay gawa sa Paris. Mahilig talaga siyang mangolekta ng iba't ibang bagay. Iniisip ko, parang ini-imagine ko siyang nakaupo dito. May malaking sigarilyo sa mesa. Tingnan ng tanawin na ito. Mahilig siya sa sarili niya. Nakaupo siya sa likod ng mesa. Ito ang tanawin. Ipakikita namin sa iyo yan mamaya. Pero karamihan dyan ay mga paborito niyang gawin. Isipin mong nakatingin ka sa mga tropeyo mo buong araw. Isa siyang mapagmalaking tao. Oo, ang globo. Sa tingin ko marami rin siyang napuntahan. Siguro nga. Oo, masasabi nating ligtas na ipagpalagay iyon. Bakit may drawer sa kabila ng mesa? Hindi ba gumagana ang mga iyon? Sige, tinitingnan ko lang lahat sa puntong ito. Oo, ang daming pwedeng makita. Pwede tayong magtagal dito ng araw. Oo, At iyan ay para lang sa kwartong ito. mas marami pang palamuti at magagandang piraso ang naiwan dito. Meron ding tropeyo ng football. Sa tingin ko, naglaro rin siya ng football noon. Oh, dalawa pala sila. Oo, 2 football trophy nung kabataan niya. Wow, nandito ang emblem natin. Pati pangalan at detalye. Siyempre, binablur natin lahat. Oh, nad siya ng pangalan. Kita mo, kumpleto ang mga dokumento. Parang accomplishment. May pangalan niya. Tingin ko may litrato siya kasama ang asawa niya roon. Antonio at Maria, tingnan niyo yon. At malamang siya ito kasama ang mga anak niya. Wala pa kaming sapat na ebidensya tungkol sa mga anak niya, pero tiyak na nagkaroon siya ng mga anak. Ang tanging palatandaan ng anak na nakita ko ay itong ulat na ito. Kailangan kong i-blur ito, pero itong school report na ito, parang report card yata or transcript ng mga grado. Tama ba? Oo, tama. Yan ang pangalan ng araw at ito lang ang nakita kong pangalan dito. May masasabi kami sa'yo. Tiningnan namin ang mga grado niya at hindi maganda ang resulta. Hindi nga, hindi maganda. Hindi ba ito talaga nakakabaliw? Nakakabaliw talaga. Oo. Hindi ko pa nakita ang ganito karaming tropeyo sa isang silid. Oo, halos buong cabinet ay para sa mga nagawa niya. Kaya sabi niya sa asawa, kailangan natin ng mas malaking cabinet. Wow, punong-puno ng malalaking tropeyo ang buong itaas. Puro mga tagumpay niya. Parang nakakita kami ng mga gamit mula sa mga rally, sa football, sa fire department, at kung ano-ano pang bagay. O mga kumpanya, Pati mga kumpanya. mga kaganapan. Oo. Bawat tropeyo na maisip mo, Sa palagay ko, pinaghirapan din niya makuha ang mga tropeyong ito. o sigurado. Tingnan mo ito, halimbawa. Galing talaga ito sa fire department, sabi dito. 1,900 at 77 ang nakalagay. Hindi naman ganoon katagal iyon. At oo, malamang para sa paglahok o pagsuporta sa fire department. Tama. Kadalasan nakukuha mo ito kapag sinusuportahan mo sila. Oo. Binibigyan mo sila ng pera o donasyon. Gusto ko rin ito, para silang mga medalya. Sana makalapit ako at maipakita sa inyo. Pero may mga pangalan lahat, kaya hindi namin pwedeng ipakita ng malapitan. Gusto ko lang ipakita ang ilang piraso ng sining nito. Parang Russian doll o ang manika sa loob ng manika. Na matagal nang hindi nabubuksan. Ugh. Ang tunog na ginagawa nito, Ayoko nito. ito ay isang bagay na kakaiba at malamang hindi na natin ito muling makikita pa. Magugulat ako. Sobrang saya ko na pwede nating i-video ito. Hindi ako makapaniwala sa kwarto na nakita natin. Sa palagay ko, di na tayo makakakita ng ganun ulit. May isa pa akong kwarto dito sa hallway na ipapakita sa'yo. Bumukas ito at naamoy ko agad ang kakaiba. Oh, Pero ito yung banyo sa ibaba, gaya ng nakikita mo.
Napakalit. Napakaliit at napaka-cozy sa ilalim ng hagdan. Gusto ko na nandito pa rin ang mga sipilyo nila. Nakalimutan kong may ipakitang bagay kanina habang pinag-uusapan ko ito. Pero may photo album talaga dito. Ito ay isang kumpletong photo album ng pamilya. Sa tingin ko, anak nila yan, tama ba? Sa tingin ko, Masyado pang bago ang mga larawang ito. Oh, tingnan mo, mag-ama. sa araw ng kasal nila. Malamang, oo. Oo, sigurado. Ayan na ang bride, ayan na ang bride. Ito ang mga taong dating nakatira dito. Wow, hindi yan sa loob ng bahay. 'Di ba? Hindi, sa tingin ko hindi. Mukhang chat nether ito. Oh, wow, ang ganda naman yan makita. Parang napaka-personal makakita ng album ng kasal. Ang kakaiba, Makikita mo ang buong pamilya na magkakasama, ang ganda. ang daming alaala sa bahay na to. Tingnan mo, dito tayo tumatakbo, yung bouquet. Hindi mo talaga akalain, pero ang bahay na ito ay buhay ng mga taong naiwan, kwento ng kanilang buhay. Tara, sa kusina muna tayo. O baka sa basement muna kasi nandito rin ang hagdan pababa. Oh, Sa tingin ko, dahil itong bahay na to ay talagang isang bahay, ayokong tawagin itong bahay. Sa tingin ko, mas villa ito at mas malaking mansyon kaysa bahay. Parang may mga kwarto sa lahat ng sulok at makikita mo yon. Ngayon, papasok tayo sa bagong bahagi ng bahay. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Maraming kwarto, yung iba hindi kasing interesante ng iba, gaya ng nakikita mo. Akala namin nung una na si Ginoong Antonio ay manunulat, pero wala kaming nakitang libro sa bahay na may pangalan niya. Kaya tiyak na hindi iyon ang totoo. Sa tingin ko, labahan yung huling kwarto. oh, tulad ng sabi natin, kakalis lang nila. Oo, tama ka. May nagtutupi ng damit at mukhang marami pang kailangang tupiin. At tingnan mo dito sa baba. Oo, yung sahig. Mapapansin mong nagkakabitak-bitak na ang sahig dito sa baba. Ay wow, hindi ko man lang napansin yun. Astig, di ba? Oo, larong baril. Pangbata, mga laruan. At ang astig para sa akin dito ay ngayon. Lahat ng laruan gawa na sa Tsina. Pero noon, ganito ang laruan ng bata. At gawa ito sa Italia. Oh, Tingnan mo ang mga magagandang laruan na iniwan nila dito. Sobrang gusto ko talaga ito. Gustong gusto ko talaga ang kwartong ito. Gustong gusto ko ito. Mukhang ito ang entertainment room ng bahay. maluwag ito. Oo, parang ito yung kwartong dinadala mo ang bisita matapos ang masarap na hapunan at aalukin ng baso ng port. Oh, Magandang sopa dito. Pwede silang umupo gaya ng nakikita mo. Marami pa ring mga bagay sa ibabaw niyan. Puro mga palamuti. Palamuti. Siguro ito ang sombrero ni Maria. Karaniwang sombrero ng Portuges. Ay, gusto ko ito. Ang waiver at ang kasangkapan. Ang sulok na ito ay napaka-elegante. Wow, gusto ko. Gusto ko ang pamaypay. Medyo malaki ito at sigurado akong ito ay isang tanawin sa Switzerland. oh, jigsaw puzzle ito. Astig. Siyempre, kailangan ng plaka player para makompleto ang bahay na ito, lalo't may ilang plaka na rin tayong nakita. Alahas. Tiyak na may mahalagang bagay sa bahay na ito. Oh, yung mga lalagyan ng gatas. Oo. Gusto ko sanang pumunta sa likod dito para alukin ka ng inumin, pero imposible yon. Ang dami lang talagang gamit. Oo, kita mo pa lahat ng alak na naiwan dito. May inumin pa nga galing Netherlands doon sa kanto. Oo nga pala, avocado bolts. At ito si Dimple. At nakasulat dito 1,000, 967. Amoy na amoy pa rin, matamis, maganda, at kaaya-aya. Ay, ang ganda niyan. Dito iaalok sa mga bisita ang alak.
May gamit din siya pang ehersisyo dito sa kanto, gaya ng nakikita nyo. At marami pang dekorasyon sa buong silid na ito. Sa kasamaang palad, hindi namin maipapakita ang lahat dahil magiging 2 oras ang video na ito. Pero siguradong nakuha nyo na ang ideya. Tingnan si Otto Berlin. Wow, ang ganda pa rin talaga. Tumutugtog pa rin, oh. Maayos pa ang piano. Tulad ng nakikita mo, may mga gamit pa sa ibabaw nito. Ano yon? Fire Department Musical Corps Orchestra? Wow! Mga lalagyan ng kandila, mga kandilang kalahating naupos. Maganda bang painting yan sa likod? Hindi, peke yan. Peke yan. Oh! Wow! Gusto ko yung piano dito. Ang ganda talaga nito. Hindi ko maisip na si Antonio. Siguro tumugtog din siya ng piano. Siya ay... May isang tao sa bahay na tumugtog nito. Oo, sigurado. Sigurado. Pero sa dami ng mga nagawa niya sa buong buhay niya, siguradong tumugtog din siya ng piano. Wow, tara, magpatuloy pa tayo. Ang bawat sulok ng bahay ay pinalamutian. Gustong-gusto ko rin ang mga Portuguese na tiles natin dito. May storage kahit saan. Tiyak na maraming gamit dito. Oo, nandyan at nandito ang buhay nila. Kailangan nating mag-ingat dito. Oh, huwag matisod. Ipakikita ko lang ang isa. Di ko maintindihan bakit sila umaakyat. Dahil nakadikit sila sa sahig. At sa tingin ko, dahil sa lahat ng tubig, Parang nasunog sila o kung anuman at malamang ay amag yun. Ito ay kwarto ng bisita. Sa tingin ko, o baka para sa mga apo. Oo, malamang. Oh, grabe. Ang ganda ng mga kasangkapan dito na may mga painting. oo, gustong gusto ko ito. Magkakatulad sila at parang mano-mano ang pintura. Maraming ganitong maliliit na bagay. Oh, ito yung daga na nilalagay mo sa sahig at umiikot lang. Narito ang cabinet. Tingnan natin kung may damit pa ng mga bata. Wala na, walang laman. Wow. Nandito pa lahat ng kama. Isipin mo, dito natutulog dati ang 3 apo. Nasa kama pa rin ang mga libro. Wow! Oh, wow. Anong nakikita mo? Isang magandang orasan ng kung ano-anong klase, isang palamuti na orasan. Para siyang orasan ng pangangaso. Kita mo? Oh. Bawat kama dito ay magkakatulad. 3 apo pala. Sige, tingnan natin kung may litrato sila. Sa tingin ko, mahahanap natin sila. May kwarto at banyo rin dito sa ibaba. Banyo sa bandang ito, nandito pa ang bathtub at lahat ng gamit. Pati ang sipilyo ng mga bata. May ipapakita pa ako dito sa ibaba. Ito ang mas ginagamit bilang imbakan sa basement, pero may wine cellar din sa bandang ito. Amoy alak pa nga dito sa loob. Sana minsan, pwede ninyong maamoy ang naamoy namin. Pagpasok mo pa lang agad kang aabutan ng amoy alak. Marami pa ring daan-daang bote ng hindi nabuksang alak ang naiwan dito. Malamang siya rin ang nangolekta ng lahat ng iyon. Oh, sobrang bango talaga. Mukhang medyo nasunog din ang bahay dito. Oo, malamang dahil lang sa init o kung ano man. Usok mula sa heater sa pagdaan ng taon. Wow, sige. Akyat na ulit tayo sa itaas. Tingnan natin ang kusina na yan. Isang tipikal na kusinang Portuges. Masasabi ko, O baka parang silid para sa paghahanda. itong bahagi na ito ang ibig mong sabihin. O, Oo, maaaring ganoon. Gusto ko yung vintage na estilo ng... mga cabinet doon. Nandoon pa rin lahat ng mga baso at maayos pa rin itong dumudulas. Oh, naging maingat ka. Pati na rin ilang gamot dito. Insulin. may isang may diabetes. Oo. At pagkatapos itong retro na ref na RCA. Sigurado ka bang bubuksan mo ito? Siyempre, Wow. astig. Gustong gusto ko talaga ang vintage na Frigidaire na ganito.
Dito na tayo sa pangunahing bahagi ng kusina. Oo, ito ang main kitchen. Yung isa kanina ay prep area lang. Tingnan mo. May naiwan pang ang dyaryo dito at nakalagay ang petsa na 2012. Yun ang huling petsa na may pumasok dito sa bahay na to. Grabe. Hindi ako magtatagal dito sa kusina. Maganda naman siya. Oh, Karaniwang kusina lang ito, di kasing interesting ng ibang parte ng bahay. naiwan pa rin lahat ng susi dito. Ipapakita namin sa inyo ngayon ang isang napakaastig na bagay. Pumasok kayo rito. Ito ang kainan ng bahay. Talagang gusto ko itong kwarto na to. Parang may maganda siyang kulay. Parang madilim-dilim na kwarto. Nasa gitna ang dining table kung saan dati umuupo ang pamilya. Medyo malaki ito. Maraming upuan at extending table din. Gusto ko ang mga upuang ito. Maganda ang leather nila. Madalas ko silang makita sa Portugal at gustong-gusto ko talaga. Kahit ang sombrero ni Antonio ay nandito pa rin sa mesa. Tradisyonal na takip sa ulo ng Portugal. Wow! Sige, punta muna tayo dito sa bahaging ito. Ikutin natin. Oh, tingnan mo itong sabitan dito na puro gasgas. Oh, parang ang marupok nito. Oh, tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ang astig na mga ito. Parang anytime ay mababasag na sila. Parang magigiba na lahat dito sa bahay. Nagkakabiyak na ang kisame. Ito ba ay plaka player sa baba? Oh. Tumutugtog ng magagandang tugtugin dito sa bahay na to. Oh, mas marami pang mga tasa doon. Pakiramdam ko ito na ang pinakamagaganda sa lahat. Ibig kong sabihin, tingnan mo yung detalye nito. Tumingin ka sa kanan mo. Oh, pwede kayong pumili ng paborito ninyo. Oh, marami kayong mapagpipilian. Grabe. Bukod sa koleksyon ng mga lighter at ng maliliit na kahon na yon, meron din silang koleksyon ng libu-libong tasa na inipon nila. Mga tasa ng kape. Espesyal din ang mga tasa ng kape, pati ang display cabinet na pinaglalagyan ng mga ito. Oh, itong mga kurtina. Wow, pwede ko ba itong buksan ng ganito? Karaniwan may parang kawad na nakasabit. Oh, tama, ganyan nga. Sa tingin ko, ganun nga yon, di ba? Oh, Oh, ibig kong sabihin sira na siya, pero oh. wow. Isang display cabinet na punong-puno ng porselana o kristal na baso mula noong may mahalagang okasyon. Siyempre, isa pa ulit na cabinet na punong-puno din. Isa pang bote ng alak. May ginto doon. Ang sarap, hindi mo alam. Hindi mo talaga alam. Ay, ang laki ng speaker dyan. Sa tingin ko, nakakonekta yung speaker sa plaka. Tapos, Oh, yung isa pang speaker ay sa kabila. kaya yung buong bahay ay napupuno ng magandang classical na musika at nitong cabinet. Nakikita ko sa cabinet na ito na may mga bagay silang inilabas mula sa bahay. Kakalagay lang nila ng mga tasa dito at nagsisimula pa lang sila. Mas marami pang perlas. Pati ang teleponong nakatayo sa sulok. Sige. Hayaan mong dalhin kita sa isa pang kwarto sa loob ng bahay. Wow, gusto ko itong mga sliding na pinto. At ngayon, papasok tayo sa isa sa pinakamalinis na kwarto dito sa lugar na ito. Ito ang sala. Lahat kayo tumingin lang kayo sa kaliwa ninyo. Hindi ba't nakakabaliw yon? Ang buong mesa ay puno ng mga alaala ng mga taong ito. Ang daming litrato. Wow. May makikilala ba tayo sa mga taong ito? Sa tingin ko hindi, ewan ko, sobrang dami kasi ng tao. Siguro si Maria. Baka ito ang anak niya at asawa niya. Hindi ako sigurado, pero makikita natin maraming bata sa ibaba. Nakakabigla ito para sa akin. Paano nagagawang iwan ng kahit sino ang ganito? Dito makikita mo, medyo mas matanda na sila o ibang grupo na naman ito ng mga tao. Wow, mahirap ibalik.
Parang eksaktong nailagay. Tingnan mo to, tuluyang bumagsak na, halos nakatagilid na. Ano ang nasa loob niyan? Marami pa bang ganong maliliit na kahon? Oo. Ngayon, nandito ulit sa gilid ang cabinet na punong-puno ng magagandang dekorasyon. Lahat ng mga porselanang ito, wow! Siyempre, may mga tray din sa itaas. Talagang Portuguese. Gandang parol. Tapos, ang malaking sopa sa gitna. Dati, sabay-sabay umuupo dito ang pamilya. Nakikita mo ba ang basag na salamin? Oh! Sana manatiling maayos ang bahay na ito. Oo, ako rin. Sana dumating ang pamilya dito para kunin ang gamit nila. Baka may alitan sila sa pamilya. Sa ganitong kalaking pamilya, siguradong may hindi pagkakaunawaan. Oo, hindi pwede na maraming miyembro ng pamilya, pero walang nagmamalasakit sa lugar na to. Imposible yon. Narito ang lahat ng lumang larawan nila. Ito si Antonio dito sa likod, pero malamang na ito ay 4 na ama at 4 na ina. At pagkatapos, may ilang mas bagong mga larawan na nakasabit dito sa gilid na ito. Mag-aapo, malamang. Medyo espesyal. Ito ang 3 bata, kaya sila siguro yung mula sa 3 kama sa ibaba. Oo nga, siguro nga. Napakamarupok talaga ng mga ito. Oo. At sobrang liit. Masasabi kong mas maliit pa kaysa sa iba. Sobrang liit at marupok. Tingnan mo, may ginto pa sa loob niyan. Wow, kapag nabangga mo lang ng kaunti ang kabinet na to, babagsak lahat. Talagang kakaiba ang kwartong ito. Bago ka umakyat, gusto ko lang ipakita ang larawang ito ni na Antonio at Maria. Sa tingin mo ba sila Antonio at Maria yan? Ibig kong sabihin siya rin ang lalaki, kaya inaakala kong siya rin yon. Wow, ang galing naman nun. Talagang nag-e-enjoy ako sa bahay na to. At hindi pa tayo tapos. May ipapakita pa kami sa inyo sa itaas. Tingnan mo ang hagdanan. Parang inaanyayahan tayong umakyat sa taas. Gusto ko rin ang carpet. Talagang maganda ito. Ganda ng hagdang paakyat. Ano ang meron tayo sa mga gilid dito? Pangangaso ng fox ang night team at isa pa tungkol sa pangangaso ng fox dito. Sa tingin mo ba ay isa rin siyang mangangaso? Kasi nakakita na tayo ng ilang bagay na may kinalaman sa pangangaso. Inaasahan ko pa sana na mas marami pang gamit sa pangangaso, tulad ng baril, bala at mga ganoong bagay. Hindi ko rin nararamdaman yun. Nanghuhuli din siya. Gustong-gusto ko ang hallway na dinadaanan natin pag akyat natin dito. Wow! Makikita mo rin ang mga pader. Tulad ng sinabi namin dati, yung moisture. Yung halumigmig. Ewan ko. Baka may tagas ang bubong ng bahay na to. Parang laging mahalaga dito sa bahay na to. Pinalamutian nila ito ng bongga. Lalo na yung bahay, pero pati na rin yung ibang mga kwarto. Parang lahat talaga. Wow! Isa pang cabinet na puno ng libro. Para saan ito? Anong klase ng mga libro? Biolohiya? Nakikita ko dyan. Maraming aklat ng panitikan at magagandang pinta sa pader. Siyempre, mukha itong fireplace, pero sa totoo lang, takip lang ito ng radiator para mas maganda tingnan. At ito rin ang parehong takip na nakita natin sa fireplace sa ibaba. Wow! Ang mga kandila sa ibabaw nito at ang tanawin. Bakit may buhangin? Pasok muna tayo sa kwartong ito. Sandali, huwag muna. Itira na lang sa huli. Sang-ayon ako. Dito muna tayo sa una. Tara na. Mukhang ito ang kwarto ng mga lalaki. Oo, Gaya ng 3 lalaking nakita natin sa litrato. eksakto. Maganda at simpleng kwarto. At sigurado, malamang na apo yung mga batang lalaki na yon. Sa tingin ko may maganda tayong larawan dito. Puro mga babae naman ang mga ito. Wala akong ideya. Ako rin. Ang creepy ng itsura ng rebultong ito.
Pareho rin. Nakita mo ba kung paano ang itsura ng mukha nito? Oo, parang literal nilang inukit yung mga mata. Mukhang nakakatakot talaga. Wow, ayan na ang tatlong lalaki. Oo, mukhang napakatandang litrato nito. Ito, Talagang vintage. At may thermometer. Thermometer, orasan ng Eiffel sa tabi nito. Kahanga-hanga. Sa palagay ko ito si Antonio noong umpisa niya. Tingnan mo yung lalaking nakangiti doon at lahat ng sasakyan sa ibaba. Ay, gusto ko yung nasa likod. Mukha siyang isang coach. At ang puno ay nanatiling masama na para bang handa na ulit ang pamilya na imbitahan ang mga lalaki. Wow! Gusto kong pumunta ka mismo doon. Siguro ipakita mo muna ang banyo. Meron silang ilang banyo sa itaas. Oo. At ang banyo na ito ay magara. Sa palagay ko, maganda sila. Gusto ko ang marble na pader. Oo. Gusto ko kung paano ang itsura ng shower cup na ito. Oh, sobrang vintage niya. Oh, tingnan mo yung shower head sa taas at yung handheld shower sa baba. Wow, ang ganda talaga niyan. At andito pa rin lahat, pati yung tuwalya na nakasabit pa sa gilid ng bathtub. Nandyan pa kaya yon? Pati inidoro, bagay din ba sa style? Lahat dito ay swak sa estilo. gusto ko yung kulay rosas at asul. At pati na rin, yung mga sipilyo na naiwan dito. Kita mo, gumagana pa kaya ang tubig? Sa tingin mo, kahit kalawangin na, napakaganda pa rin. At nakakonekta yan direkta doon sa kwarto. Parang ito ang dating master bedroom. Oh. Nakaayos pa rin ang kama at mukhang may umalis sa kama sa isang punto. Parang nagising sila, lumabas, at hindi na bumalik. Wow, may mesa dito sa gitna, si San. Oo, tinuturo mo. O yung maliit, paano mo tatawagin ito? Isang altar ng iba't ibang bagay? Hindi ko alam. Isang altar. Siguro, oo, Altar. mga relihiyosong larawan ni Hesukristo na nakapako sa krus. Wow, heto pa ang isa pang tokador. Napakagandang salamin sa itaas. Pag nakita mo ito sa bahay, alam mong wala nang nakatira dito. Sa umpisa nakakatakot talaga. Oh, tingnan mo ang coat na to. Parang coat ba ito ng bot? Oh, parang robe na bathrobe. Oh, grabe. Gusto ko ito. May isa pang magandang kwarto sa kabilang side at iniisip ko kung ito na ba ang master bedroom. Ano pala ang silbi ng kwartong ito noon? Hindi ito ang master bedroom. Kitang-kita mo. Sino ang natulog dito? Kanino ito? Baka noon nakatira pa rin dito ang mga magulang ni Antonio. Mga tanong itong hindi natin alam ang sagot. Tingnan mo, pagpunta mo sa kanto, makikita mong may naiwan pang maraming gamot. Pero sa tingin ko, madalas siyang maglakbay at tingnan mo. Ito ay galing pa sa isang hotel. Kita mo, oo, malamang ay madalas siyang maglakbay at nagdadala ng mga bagay mula sa iba't ibang panig ng mundo papunta sa kanyang bahay. At lahat ng mga litrato na iyon, iyong maliit na collage doon na may mga larawan. Ang kama mismo ay medyo espesyal din. Iba ito sa ibang kama. Napakaluma ng disenyo. Oo, At matibay. Pero itong headpiece ay talagang napaka-elegante. Ang magandang korona sa ibabaw ng kama at pati na rin itong gintong Jesus dito. medyo astig. Ginawa pa siyang ashtray sa tabi ng kama. Diyos ko, sigurado akong naninigarilyo siya. Malakas talaga siyang manigarilyo. Ito, parang holster ito para sa malaking lighter, kaya sa loob, ilalagay mo lang ang malaking lighter. At ito ay isang Mercedes. Malamang na may Mercedes din siya, at pagkatapos ay may lighter siya mula sa Mercedes. Wow, bumabagsak na rin ang bahay doon. Parang yung kanto na yun ay tumutulo pataas. At parang yung buong nightstand, natatakpan ng kisame yung nightstand. Oo, Grabe. natakpan pati ang vanity. Siya mismo ang lalaki. Mukhang si Citizen Kane. Hindi ko alam kung siya nga. Mukhang napaka-komportable ng sofa sa kwartong ito. At syempre, yung parehong larawan ng tatlong batang lalaki sa kanto na nakita rin natin sa kabilang kwarto. Mukhang mahal ang ballpen na ito. Oo nga, Tingnan mo ang ballpen na ito. napaka-astig. Parker, hindi mo alam ang tatak? Ay hindi, parang narinig ko na. Yon, parang narinig ko na nga. Ang daming kahon kahit saan.
Ay, hindi ba't ang ganda nun? Oh, at ang laki pa niyan. Malaki. Ay, puno pa rin ng damit ito. Oh, sigurado akong siya ang huling nakatira dito. Mukhang ganoon sa bawat sulok ng bahay at pati na rin dito sa kwartong ito. May banyo rin dito. Mas maliit ito kaysa sa isa. Kaya ko naisip na baka yung isang kwarto ang master bedroom. Pero dito, makikita mo rin ang isang kakaibang disenyo at ito ay may kulay na parang berde. Napakaganda nito at muli, Ang baga ng pattern na marble. napaka-espesyal ng mga marmol na pader. Sige, welcome sa loob. Nakakatakot at maganda rin itong stroller na to ng sabay. Siguradong sigurado. Oh, And medyo malaki ito, di ba? maiisip mo bang gamitin ito sa pagtawid ng kalsada? Gumagalaw pa rin siya. Medyo magaspang pero may parang suspension din. Oh, yung belt suspension. Astig, gusto ko talaga ito at sana magkaroon ako nito. Tingnan natin kung anong meron sa kwartong ito. Mukha rin itong parang hobby room. Itong burda. Ginagawa pa nila ito. Kita mo yung karayom na nakatusok dito. Kaya pinagdugtong-dugtong pa nila ito pero hindi na nila natapos. Pati yung mga litrato ng mga bata doon. Maraming litrato ng sanggol sa kwartong ito ang nakikita niya. Wow! Napakalaking tapiserya dito sa pader. Mga kabayo na tumatakbo sa parang malamang ay nangangaso. Nangangaso yata, may kastilyo pa sa likod. Siguradong Francis ito. Oh, mukhang Francis talaga. At pagkatapos, mas marami pang mga larawan. Wow! Pati doon sa ibaba. Oh, gusto ko itong maliit na upuan. Wow, ang ganda talaga. Malamang sila rin ang gumawa nito. Oh, Gusto ko talaga ang maliit na upuang may upholstery dito sa ibaba. napakaliit nito. Di ito yung inaasahan mong makikita sa Portugal. Iba't ibang lasa mula sa mundo ang bumabalik sa bahay na ito. Gusto ko lang ipakita ang mga litrato dito. Tingnan mo. Yan ang batang binanggit mo dati. Marami siyang mga apo. Heto, meron pa parang pareho lang ng litrato. Oo, sigurado, medyo mas malayo ang kuha. Mas maraming burda. Oh, ang daming bagay dito. At gusto ko muna bago mo ipakita yan, gusto ko lang ipakita ito sa malawak na espasyo na ito. Gustong gusto ko itong cabinet, ang ganda ng carpet. Ah, kusa pala bumubukas ito. Nakakatakot. Oo nga, parang naging hobby room talaga ito. Nakita mo ba yung mga paa sa ibaba? Ay, wow, ang gaganda nila. Grabe ang astig nun. Pwede mo bang isara ang pinto para sa akin? Oo, sige. Wow, hindi ko napansin ito nun. Ang gaganda nila. Kamangha-mangha. Gusto ko rin ang ukit dito. Napakadetalyado. Anong ganda, anong ganda. Dito, may ilang relihiyosong bagay tayo. Napakaganda rin nito. Magaganda lahat ng gamit sa bahay na ito. Namangha talaga ako sa lugar na ito. Wow! Kakatapos lang namin mag-video sa bahay at gusto pa naming ipakita ang labas nito. Gustong gusto ko talaga ang itsura at pakiramdam ng gusaling ito. Sobrang kakaiba ng eksplorasyong ito. Ang daming naiwan dito. Sa tingin ko, dapat tayong matuwa na nakuna natin ng video ang kakaibang abandonadong ari-arian na ito. Isang magandang bahay. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayong linggo, paki-like, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. Tingnan sa ibaba kung paano suportahan ang channel at matulungan kami sa aming misyon na idokumento ang ganitong mga lugar. Dahil dyan, gusto ko kayong pasalamatan ng sobra-sobra at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamangha-manghang episode. Paalam, mahal ko kayo.